Hello mga boss, this is Boss Rod, and for today's video, pag-uusapan naman natin si Tailwind CSS. So, ano pang hinihintay natin? Get started. So, punta na tayo sa code. Okay. So, ngayon, nasa step 5 na tayo. So, good job mga boss, nasa step 5 na tayo. At continue lang yung mga ginagawa nyo, no? So, ano ba si Tailwind CSS mga boss? Si Tailwind CSS is a utility-first CSS framework. So, ano yung Boss Rod? So, you can just imagine yung mga CSS property na dinedeclare natin sa CSS, no? Sa mga styles na nilalagay natin doon is flex, background, right? Mga ganon. So, CSS framework siya na tipong kinonvert niya lahat ng property ng CSS into classes. So, kaya kung makikita nyo dito sa example nila, no? Kung gusto mo magkaroon ng background, kailangan mo lang maglagay ng BG, then ano yung gusto mong background? Rounded, ito naman border radius. Ito naman kung nasa dark theme. Ito width, kung gusto mo ng width, and then 24. So, pag-uusapan natin yung mga ganung bagay for this, okay? So, but for now, let's go to the code. Check muna natin yung readme na ginawa ko dito. So, okay. So, yung prerequisite o yung pinakakailangan natin for this tutorial is i-install tong plugin na to. Okay? So, yung plugin na yan, it's called Tailwind CSS Intelligence. So, okay. So, click natin. Install. So, pagka-install natin, yan. Kailangan yung install yan. Bakit? Kasi yan yung makakatulong sa atin pagka nagde-develop na tayo ng Tailwind. Okay? Pagka ginagamit na natin si Tailwind sa development. So, okay. Ngayon, punta tayo sa get started. So, paano to ginagamit, Boss Rod? So, there's a bunch of ways to install, no? Yung Tailwind CSS. So, there is a Tailwind CLI. So, standalone to. So, pwede nyo gawin to. Pero, lagi nyong iraran to. Or, hindi nyo laging iraran, pero naka-watch to. Okay? So, ito yung first. Meron ding using post CSS. So, pwede nyo lang sundan yung mga to. Pero, for this video, since plain lang naman tayo, HTML and stuff. Kasi may mga Next.js dito, o kung mga gumagamit kayo ng frameworks, no? Pwede nyo gamitin yan, Vite, blah, 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 and so on. Pero for now, since HTML lang to, gagamit na lang tayo ng CDN. So, ang gagawin nyo lang is copy this. Okay? Copy, and then let's go to the project. Close na muna natin tong mga to. And then, gagawa lang tayo ng oops, no, not there. Ito, gawa tayong index.html. And then, HTML. Tapos, lagay lang natin sa taas, no? Yung script, or actually sa baba na lang ng title. Actually, it doesn't matter. So, ngayon, meron tayong script. So, kaya nasa taas siya kasi gusto natin pag-load ng document natin is i-run niya agad tong script na to para makuha natin or magkaroon tayo ng support for Tailwind CSS. Okay, so ngayon gagawin natin my first Tailwind CSS. Alright. So, gagawin natin likewise, no? So, gagawin natin, katulad ng dati pa rin, open with live server. And then, let's just wait. And now, we now have the Tailwind. So, dito, my first Tailwind CSS. So, titignan natin kung nagra-run na ba talaga yan. So, ang gagawin natin, close lang muna natin to, no? So, ito, i-close na muna natin, no? Open lang natin to, and then close lang natin. Okay. So, now, paano natin siya itatry? Ganito lang, mga boss. So, div, lagay lang tayong class. Okay, lagay muna tayong mga ASD para makita natin yan. Meron ng ASD, di ba? So, gagawin natin dito is class BG red 500. Save. Yan, nakita nyo? Nag-a-apply na yung Tailwind CSS natin. So, ngayon, anong kakibat niyan? Anong yung katumbas niyan pagka nasa style, no? So, ang katumbas niyan, di ba, gagawin mo to, style. And then, lalagyan mo pa to ng name, di ba? Parang sabihin natin, ito main. So, gagawin mo pa niyan is main.main and then gagawin mo background red. Ganyan yung normal way. Pero paano yan sa may Tailwind? Sa Tailwind, ang gagawin nyo lang is wala na to. Hindi nyo na po problemahin yung pangalan ng div, class, and so on sa HTML nyo. Kailangan nyo na lang alamin is ano yung katumbas niyang class for the background. So, nandirito yan sa documentation nila. So, meron yan, marami, no? Ano, isa-isa lahat. Grid, flex, and blah, blah, blah. So, background.
So, pwede tayo dito, background size, background color. Sa background nila may mga ganyan. Pwede kayong mamili. So, lahat nasa documentation. Pero, tumbas niyan is ganito lang. Background red. So, yung background nila rito is meron pang mga numbers. Dito, makikita nyo, Boss Rod, tingnan muna natin, no? Nag-apply na, di ba? So, dito makikita nyo, Boss Rod, bakit ganun? Walang IntelliSense, di ba? Pero na-login ko na or na-create ko na yung ano ko, yung install ko na yung plugin ko. So, ang kulang nyo dyan mga boss is, para may lumabas yan na IntelliSense is, kailangan nyo maglagay ng tailwind.config.js. Okay? Yan yung pinakakailangan nyo. And then, save lang muna natin Tapos, tignan natin kung may lalabas na dito. PG, ayan kita nyo, may lumabas na, di ba? PG, current, kahit wala pang laman to, kahit wala pang laman yung config. Kasi, si VS Code, no, dinedetect niya kung meron kayong Tailwind config. Pagka meron kayong Tailwind config, meaning, i-apply niya na yung class na IntelliSense or yung Tailwind IntelliSense. So, pagka nagsabi ako dito ng, let's say, BG, gusto ko ng red, so meron na akong option, no? Meron na akong option ng mga available na colors sa Tailwind. So, pwede kong kunin yan and then lagyan ko ng, let's say, gagawin ko pa ng width yan. Width of, may mga ano rin yan. Yung mga number, meron din niya mga kakibat na value sa PX. So, kasi ginagamit nila dito is rem. So, rem, di ko na siguro di-discuss. Pero, as you can see here, may kita nyo naman kung anong value niya sa PX. Okay, so 32, sabihin natin. Yan, width niya 32, then pwede kong lagyan ng height din yan. So, mamili lang ako dyan, no? 80 natin, sabihin natin. Yan. Diba? Ganun siya kadali. So, parang, you can just imagine, no? Pagka nag-tailwind kayo, is code na lang kayo ng code. Hindi nyo na problemahin, ay, ano kayang name nitong div ko na to? Ano ba? Something like that. Testing. Main content. Yung mga ganun, di ba? Ayun kasi yung isang problema sa CSS. Kailangan nyong lagyan ng mga class name. Okay? Mga class name yung class nyo. And then, gagawa pa kayo ulit ng, let's say, gagawa tayo ng index.css. Diba? Gagawa pa kayo nyan. And then, dito nyo ba ilalagay yon? Sabihin natin, no, maglagay tayo ng .main. Gusto ko, lagyan ko siya ng background color na green. Sabihin natin, no, green. Ngayon, dito, gagawin natin dito, kung gusto nating i-link yan, magaganto pa tayo. Link, rel, style sheet, href, and then, isang tuldok lang para pumunta dito sa index, no? Index CSS. And then, that's it. So, pagka naglagay ako dito, let's say, gagawa tayo ng div dito sa loob, no? Another div. Save, yan, nandito na si another div. Tapos, ito yung main div. Okay? So, ngayon, pagka naglagay ako ng class niyan, pagka nilagay ko yung main, yan, na-apply na yung CSS. Okay? So, nakita nyo, kailangan ko pang gawin to. Okay? Kailangan ko pang mag-create ng CSS. So, pagka magdi-debug ako, ang dami kong pinupuntahan. Ayun yung problema pagka hindi ka naka-Tailwind CSS. Pero, pagka naka-Tailwind CSS ka, imagine, I can remove that. I can remove this as well. As long as I know how or paano gumagana, ano yung mga property na kailangan ko sa CSS, madali kong mata-translate yun dito. So, ang ginawa ko dito is background, di ba? Background green. So, pwede ko nang gawin yun, background green. Okay? 50, sabihin natin. Ay, wag 50, sabihin natin 800. Okay? Ayan, meron na akong background green. So, ngayon, may tanong kayo, no? Boss Rod, paano pagka ayaw kong gawin nyo or gamitin yung mga option ni Tailwind. So, pwede kayong maggawa ng tawag dito is arbitrary. Yung ibig sabihin, pag gusto nyo mag-declare ng sarili nyong color. Okay? So, pwede nyo sabihin BG, tapos sabihin ko dito is 0000. Itim to, itim. Yan. So, actually, kahit tatlo lang Yan, makikita nyo, ma-apply yan. So, arbitrary ang tawag dito. So, kung gusto nyo yung mga value nyo is specific, no? Ayaw nyo gumamit ng mga ganito, yung mga declared na by Tailwind. Pwede kayong mag-arbitrary. Okay? Ganun yan sa mga fonts, sa lahat. For example, dito, gusto ko yung height niya is 500 px. Pwede kong gawin yan. Okay? Ang height nito is, or ang width nito is, sabihin natin 300 px. Pwede ko rin gawin yan. Okay? So, close ko muna to. Okay? Para dito tayo nakapost.
So, ganun si Tailwind. So, ngayon, ano pa yung mga cool part with Tailwind? Kasi, before, no, hindi kayo pwedeng mag-copy and paste ng mga code. Pero, in Tailwind CSS, may mga option ka na to follow to copy and paste yung mga code nila. So, let's go and try some example. Okay? So, let's say, for example, I want, dashboard. Sabihin natin, I want dashboard. Yan, dashboard, di ba? Ito, ginawa na to ng Tailwind. Okay? May code na to. Ayan, yung code niya. Naka-Tailwind yan. Naka-classes lang lahat. So, anong ibig yung sabihin, Boss Rod? Ang ibig yung sabihin, yung mga gantong klaseng approach like Tailwind, pwede nyo nang i-copy and paste nang hindi na kayo nagwo-worry na, ay, parang kulang yung in-import ko, ay, kulang yung kinreate ko mga CSS files, SCSS files, and so on. In Tailwind, just copy, and then paste, that's it. Pagka sinave ko yan, that's it. Ayan na. Meron na akong dashboard. Ito na yun, nakikita nyo? Diba? Very basic, mga boss. Okay? So, kung gusto kong delete to, kung gusto kong i-change yung some layouts dito, I can do that. It's just CSS. Diba? So, meron kang flex, pwede kang gumamit ng kung ano-ano, no? So, gawa tayo ng very basic, no? So, ano ba yung very basic na sinasabi ko? So, gawa tayo ng siguro card na lang, no? Pinaka-basic. So, normally, ang ginagawa natin is meron tayong card, diba? So, ang gusto ko nito, ilalagay ko siya sa center. So, ang pwede kong gawin dito is magkakaroon ako ng class. Sabihin ko, height nito is full. Yung full 100%, pero gusto ko dito screen. Okay, gusto ko lang kunin lahat ng screen, pati yung size. Okay? So, lagyan muna natin ng background para sure na nakuha niya, accumulate niya yung buong page. Yan, naka-accumulate niya lahat, diba? Okay, so next step natin is gagawa na tayo ng card. So, gawa tayo ng card. Sabihin natin yung card natin na to, class. Gawa tayo, ano yung mga CSS natin. So, card, gawa tayo ng, for example, width of, sabihin natin, 300px. Okay? And then, height of, sabihin natin, 500px. Okay? And then, ngayon, lagyan natin siya ng color, BG red, para makita na, or green, para makita natin kung nasa na siya. Okay? Yan, meron na siya, no? So, huwag natin masyado laki yan. So, mga ano lang, mga 100px lang. And then, ito is 200px lang. Okay? Masyado maliit. So, gawin na natin 150. Yan, 150, or sige na nga, 200 na nga, 200. And then, ito, gawin natin 300. Yan. Rating card natin. So, sabihin natin, for example, gusto kong i-center yan. Dadagdagan ko lang ng flex. And then, ngayon, since may flex na ako, pwede ko nang gawin is dito, sabihin is justify center. So, anong ibig sabihin ng justify? Pwede nyong i-hover. Anong ibig sabihin ng justify center, Boss Rod? Ang ibig sabihin ng sa CSS is justify content center. Okay? Ano yung ibig sabihin niya? So, pagka sinave ko yan, makikita nyo, nagpunta siya sa gitna. Okay? Pagka sinabi ko naman, item center naman, Boss Rod. So, dito, ang ibig sabihin nun is align item center. Pagka sinave ko yan, mapupunta na yan sa gitna. Okay? So, ngayon, meron na akong ganong klaseng alignment. So, next is, buburahin ko na yung mga background kasi alam ko na na-align na yan sa gitna. Okay? So, ngayon, lagyan natin to is 300 na lang natin para tumaba. Ngayon, lalagyan na natin yan ng header, di ba? Parang, lagyan muna natin ng border. So, ano ibig sabihin ng border? Border width is 1px. So, ganun yung idea. Okay? And then, lalagyan ko lang ng rounded. Ano yung rounded? Rounded is basically just border radius. Okay? So, kung gusto nyo, yung border radius nyo is parang mga 2px. Okay? So, pwede natin sabihin na, sabihin natin 2px. Ganyan. 2px. And then, ngayon, hindi nyo pa nakikita, no? Kasi may background. Okay. Kaya makikita nyo, 2px lang, di ba? Pwede natin sabihin dito, 10px para halatang halata. Ayan. Okay? So, pwede natin sabihin din dito is, 2px yung border para medyo makapal. Okay? Kapal. Ngayon, mas madali akong nakakapag-isip kung paano ko siya i-style. Kasi, imagine niyo, hindi ako pumupunta-punta sa CSS, tapos, babalik ako sa HTML. CSS, babalik ako sa HTML. CSS, babalik ako sa HTML. Nakikita nyo yung ano na yun, round trip na nangyayari pagka nagde-develop kayo. Dito,
focus ako kung anong kailangan ko. So, lalagay ko muna lahat. Ito, header. Diba? And then, meron ako dito. Lalagay ko lang muna. Meron ako dito, body. Okay? Meron akong header, body. Lagay din ako dito ng footer. Okay. Ngayon, meron akong header, body, footer. So, ngayon, ang kailangan kong gawin is, kailangan ko ba si header is may specific height? Pwede, di ba? Class. Pwede lagyan ko ng height of, sabihin ko mga ano lang, height mo lang is 30px lang. Yan, 30px, di ba? So, paano ko makikita yan? So, pwede kong maglagay ng border bottom. Yan. Pwede kayo mag-border B. Tapos, gaano kakapal yung border B nyo? So, pwede kong sabihin din, 2px. Okay, meron na akong 2px. Okay? So, pwede ko nang tanggalin to. Okay? Yung header ko. So, may header na ako. Ngayon, si body naman, which si body hindi nyo kailangan problemahin kasi siya yung pinakadulo, di ba? Kailangan ko si footer. Parang paparehas ko lang, kunwari, di ba? Pwede kong sabihin yan. Same lang sila. Ngayon, nakikita nyo dito is meron na akong height, border, top ko to. Top, border, dash T, top, no? Tapos 2px. So, ngayon, nakikita nyo, parang, ba't ganon si border, si body hindi siya ganong kalaki, boss rod. So, ang kailangan nyo gawin, either gumamit kayo ng grid or flex. So, ngayon, dito, gagamit lang ako ng grid. Sasabihin ko lang grid, and then space, no? So, one way, no, para ma-clean up nyo, or para mahiwa-hiwalay nyo, or basically, ganito yung mostly na ginagawa ko, no? So, parang ganito yung idea. Pwede ba akong gumawa ng backticks dito? Pwede ba akong mag-backticks? Hindi yata. Or pwede ako mag-ganito. Ano niya, auto format niya. Hindi kasi tayo nakagamit ng ng CLSX or Tailwind merge eh. Pero anyway, sige, ganyan muna. And then, gagawa lang tayo ng grid, tapos sasabihin ko lang grid template, no? Hindi kami yung mag-grid template dito. Grid call. So, ayun rows tayo. Rows. Sa rows ko, ano-ano yon. So, meron dito, sasabihin ko, auto lang yan. Auto. And then, 1FR. And then, auto. Okay, save ko yan. Yan, nakita nyo, di ba? Anong ibig sabihin niyan, Boss Rod? Hover nyo lang, mga boss. Makikita nyo dyan. Ibig sabihin niyan, grid template rows, tapos auto, space, 1FR. So, ngayon, pagka nasa arbitrary kayo, mga boss, no? Ang separation nyo is, pagka may space yung CSS nyo, kailangan nyo lagyan ng underscore. Okay? Ganun siya. So, ngayon, nakita nyo, meron na akong basic template using Tailwind. Okay? Pwede na ako maglagay-lagay dito ng kung ano-ano, like card and so on. So, hindi ko natatagalan to kasi pinakita ko lang sa inyo ano yung difference niya from the CSS and for utility first approach. Okay. So, ngayon, ang kailangan yung start na i-memorize or i-familiarize is kung ano-ano yung value ng properties na kailangan nyo gamitin. So, what I do recommend for you guys is to start learning from, let's say, for example, meron kayong mga current, no? Meron kayong mga current na HTML and CSS na naginawa. So, what I challenge you guys na i-turn nyo into Tailwind. And then, just give me feedback or some comments in this video na ano yung feeling na tinranspose nyo yung CSS and HTML nyo into Tailwind CSS. So, may nagbago ba? Napabilis ba yung development nyo? Kasi sa una talaga, medyo mapapabagal kayo. Kasi syempre, ang gagawin nyo is, hahanapin nyo pa yung mga katumbas na class, 'di ba, ng mga CSS property like dito. Ito tayo sa docs. Okay. Hahanapin nyo pa to, 'di ba? Mga lakayan na natin to nga mga. Okay. Hanapin nyo pa yung sa spacing, sa break. So meron na rin dito mga media queries, mga boss. So for example, ito yung ano natin. Lagay natin ulit. Okay. So, gusto ko sa maliit, so mobile first approach to. Gusto ko sa maliit na screen, ganito yung sizes niya. Pero pagka dating mo sa sa MD, which is yung MD is tablet, okay? Pagka MD, gusto ko ang width mo na is 400px, okay? So ngayon pagka
nilakihan ko yung konti. Ayan, nakita nyo, lumaki ng konti, di ba? Okay. So, ganun siya. Ganun kadali gumawa ng responsive naman. Okay? Kailangan nyo lang i-declare yung MD and then, ano yung ipapalit nyong value or ano yung i-add nyo na value or Tailwind class. Ganito siya. MD and then, yung Tailwind utility na gusto nyong i-add. So, ngayon, may kita nyo dito, in-applyan nyo lang niya ng mean width, mean media. So, meron ako actually mga tutorials about flex and grid and so on. And also sa mga responsiveness. So, kung gusto nyo i-check out, feel free to check that out, mga boss. Pero, ganun lang dito sa Tailwind. Okay? So, MD, XS. So, pwede nyo puntahan yan dito. Meron niyang screens. Okay? So, screens, pwede nyo ring i-change yung mga template. Okay. So, one cool thing with Tailwind is, for example, tignan natin kung paano sa yung teaming. Isa pa sa goods niya is yung teaming, mga boss. Punta natin kung paano nagtiteam, punta tayo sa installation kanina. Installation. Okay. Kasi ang gamit natin, ano lang CDN Tignan natin kung paano mag-team. Kasi normally, mga boss, pagka gumagamit kayo yung Tailwind, lalo na pagka may gamit na kayong mga frameworks and other stuff, kailangan nyo lang lagyan yung Tailwind nyo ng ganito. Okay, yung Tailwind config natin. Lagyan natin siya ng ganito. Okay. Kailangan nyo lang yan and then isa-select nyo lang dito ano yung mga files na sasakupin niya. Okay? In this case, ang mga files lang na ina-apply natin is HTML. Wala naman JS pero lagay na lang din natin. Okay? Save ko lang yan. And then ngayon, dito extends. Ito na yon. Ito yung extend. So, pwede kayong maglagay-lagay dyan ng mga classes nyo. Okay? I mean, mga sa team nyo. Sa team. For example, ito. Diba yan? Team, extends, control, colors. So, may colors dito. Lagay tayong colors. Okay? And then ngayon, pwede kong lagay, sabihin natin, primary. So, ang primary ko gusto ko gawin kong mga, kuha tayo dito. Color picker. Okay? So, kuha tayo dito. So, gusto ko, for example, ang primary ko, ito. So, lalagay ko lang yan dito, mga boss. Save. And then, let's see, no? Kung gagawin ko, since Tailwind config yan, script lang din naman yan, no? Tignan natin kung mababasa ba yung ano natin. Script na ginawa. So, the Tailwind config.js. Save. Tignan natin kung pwede yan, Ang gagawin ko lang is, yung card mismo, lalagyan ko lang yan ng BG primary. Yan, primary. Save. Yan, nakikita nyo, hindi siya nag-a-apply. So, nawala ng background to. Ang meaning ng mga boss, hindi ito nababasa. Okay? Kasi tinry ko lang yan, kasi pagka CDN yung gamit nyo, ganito dapat kasi talaga. So, tinry ko lang kung pwede yung Tailwind config CSS. Since JavaScript lang naman to, dapat gumana to. Tipong gagayahin lang natin yan. So, instead na Tailwind config, no? So, ito na yung gagawin natin yan. Delete muna natin to. Tailwind config. So, kailangan pa ba ng content? Hindi na daw kailangan. And then, plugin. Hindi na rin kailangan. Okay, tanggalin mo natin content. Tingnan natin kung, ayan. Diba? Galing ni Boss Rod, Galing natin dun, Anyway, so yan. Nakita nyo. Pagka gumamit na ako ng primary niyan, ma-apply na yan. So, kung gusto kong palitan yan, yung primary. So, anong meaning niyan, Boss Rod? Pagka ginawa akong ganito yan, mga boss. Okay? So, nagkaroon na ako ng 4. Diba? 4 na primary. So, ang idea ng teaming is, hindi nyo na dapat kailangan palitan tong primary. Kasi kung gagawin nyo is ganito, no? Tapos ipe-paste nyo yung color nyo, di ba? So, pagka meron kayo nyan, sabi natin, all over your website, no? Kailangan nyo isa-isayin yun. So, dito sa Tailwind config, kailangan nyo lang i-declare or palitan to. So, for example, gusto ko gawin yung red. Save ko lang. Magiging red na yan. Yellow. Save ko lang. Magiging yellow yan. So, ganun siya ka-basic, di ba? So, yeah, I mean, I think that's it, no? Just for the overview of Tailwind. So, for the other exploration, no? Kailangan nyo lang magbabad muna dito kay Tailwind. Kasi hindi ko rin talaga matatakal to ng lahat kasi it will take a lot of time pagka diniscuss ko lahat to. But basically, kung marunong kayo mag-flex, marunong kayo mag-grid, marunong kayo mag-CSS actually, madali lang to.
kailangan nyo lang mag-adjust paano yung padding. Yung padding niya is ganito na. Ay, makikita nyo naman yung value nyo sa mismong CSS eh. Sa class, pagka ganito ginawa nyo, ang value sa mismong CSS is padding 0px. And then this one, px0, ang value niya is padding left and right. Okay? px, py, mx, my, basta may x, meaning left and right yon. Pagka y, top and bottom. So, ganun yung idea. And then, yung mga sizing niya, kailangan nyo lang din tignan, no? Mga container. So, marami pa siya actually, mga boss. So, kung gusto nyo i-explore, no? But basically, ganito lang siya. Ayun lang yung idea. Napaka-basic lang. No, instead na mag-create pa kayo ng mga CSS classes, CSS files, SCSS files, less files, and other stuff na pang mga CSS, just go with Tailwind. You don't need to worry about the namings and stuff. Just directly go into the code and then that's it. So, mas madali ang buhay, mas mabilis mag-code. And then, you can also utilize yung mga components. Okay? Ito yung isa pang mga good thing, no? Makakapag-aral din kayo, no? Mga libre lang din. No? Maaaral nyo paano nila ginawa yung styling na dashboard, sidebar, in just HTML and CSS. So, yung iba rito may bayad, pero actually, yung other examples is libre lang. And then, marami rin sa web na mga libre. Okay? So, yeah, I guess that's it for this Tailwind tutorial, and just let me know if you have any questions and so on. But for now, this is it, mga boss, and I'm gonna start creating naman for JavaScript and JavaScript manipulation, DOM manipulation. Alright, so yeah, I mean, that's it. See you in the next one. Bye.